As we worship, let all the world come and see how the mercy we've received from you can set them free. And as we worship, let all this joy that fills our hearts bring a hunger and a hope to those who strayed so far. As we bow in adoration and stand in reverent awe, show your majesty and glory, let your anointing fall. As we declare your name, Lord Jesus, as the only name who saves, may the power of your salvation fill each heart we pray. As we worship you, let all the nations hear our song, the song of Jesus and his blood that proved his love for all. As we worship you, may all the lost and broken come. May they hear your still small voice call out their names each one. As we bow in
mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will led me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Oh, gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Over all my days. Okay, so magandang umaga sa ating lahat dito sa Pilipinas. At isang mapagpalang araw naman sa lahat ng mga nasa ibang bansa na ito'y naabot po ng tinig na ito.
sa Amerika, sa New Zealand, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Canada, at iba pang mga dako na kung saan ang tinig na ito ay umaabot at isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Sa araw na ito ay muli po tayo magsama-sama upang patuloy na tanggapin ang bawat mga instruksyon ng Panginoon na kailangan po natin na yakapin at sundin sa patuloy na ating paglalakbay sa daigdig na ito, na patuloy natin matuntun ang landas na itinakda ng Panginoon Lord, ng Panginoon Diyos, upang patuloy tayo na maglakbay na matagumpay sa ilalim ng kanyang presensya hanggang sa pagdating ng huling panahon sa daigdig na ito. Kaya sa oras na ito ay ating pong muling buksan ng ating mga banal na kasulatan sa Ephesians chapter 3 verse 1 hanggang 6. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you word, how that by revelation he made known unto me the mystery, as I wrote afore in a few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ, which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit, that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel. Father, we thank you for this day, Lord, that you have given us again, Lord, to gather together into your holy presence, O God Almighty, upang patuloy, Lord God Almighty, that amin pong ipahayag ang amin pong patuloy, Panginoon Lord God Almighty, na pag-acknowledge of your truth, Lord, na ito ay magbigay sa amin ng tunay na liwanag ng amin pong patuloy na paglalakbay sa daigdig na ito, Panginoon. Salamat po, even the presence of all your heavenly hosts, at higit sa lahat, your holy presence, O God Almighty, at patuloy na bukas ng pintuan ng kalangitan upang patuloy kami na malaya, Panginoon Lord, na sama-sama to stand into your holy presence all day long. Father, we thank you, we give you praise, glory, and honor, the most wonderful name, Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. So ang ating pong tatalakayin ngayong araw ay hinggil po the reality of God's promise to be a partaker in His divine calling. So, divine calling, ito po yung panawagan ng Diyos. Actually, marami po ang tumatawag sa Panginoon. Marami, araw-araw, oras-oras, maraming tumatawag. Pero, sa katotohanan na hindi po tayo ang tumatawag, siya po yung tumatawag sa atin upang samahan siya doon sa kanyang kasasakatuparan ng kanyang layunin na tayo po ay rescue from the power of darkness. Itong pangako ng Diyos ay na ito yung tinutukoy ni Apostol Pedro, na ito po ay precious and a great promises upang tayo ay magiging bahagi sa kanyang divine nature and divine calling. So yung pangako ng Diyos ay ito po yung pinaka-ultimate remedy ng Panginoon in this end time decade upang masalba o ma-rescue ang kanyang bayan para ma-restore sila na maibalik yung pong kaharian ng Israel. Kaya nga sabi yung kanyang bayan nung andito ang Panginoong Hesus ay tinatanong siya kung ito na ba yung panahon that you are going to restore the kingdom of Israel? Pero sabi ng Panginoon na hindi ako ang nagtatakda kundi ang Ama. So, napakalaga po dahil itong the promise of God ay ito lamang ang tanging remedy na ma-reinstate at ma-restore ang kanyang bayan sa kanyang kingdom mula doon sa kanilang pagkahulog sa mundo nating kinagisnan at sila po ay nadamay sa buhay na meron tayo.
So, kung titingnan po natin, ito pong sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso. Actually, ang mga taga-Epeso ay katulad natin na mga Gentile by nature. Kaya nga sinasabi ni Paul na ang sabi po niya rito, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given to me to your word, how that by revelation he made known unto me the mystery as I wrote upon in few words, whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. So, revelation. Ang revelation po ay hindi po dumarating lamang na sinasabi ng marami, ito yung revelation ng Panginoon sa akin. Kundi ang revelation ay dumadating sa buhay ng isang tao na ito ay hindi lamang word, kundi mga salita na naiukit sa kanyang buhay. Ito yung sinasabi ni Paul na, my word and my preaching are not from enticing words of man's wisdom, but by demonstration of spirit and power. So ito yung sinasabi ni Apostle Pedro doon sa 2 Peter chapter 1, verse 19 to 21, we have also a more sure word of prophecy, whereunto you do well that you take heed as unto a light that shine in a dark place until the day dawn and the day star arise in your hearts. Knowing this first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. For the prophecy came not in old time by the will of man. So, ito po yung nangyayari na yung scripture ay ito yung ini-interpret. Ito yung mga ini-interpret na ito ay naiprapesi noong unang panahon. Na ito ay ginagamit at pinag-aaralan upang ito ay maituro nila sa mga tao. Pero sinasabi po ni Pedro na but the holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Ibig pong sabihin, the Holy Ghost, this is the promise of God. Na ito yung pangako ng Diyos kay Abraham na magre-restore sa kanyang bayan. Dito rin tayo tinatawag ng Diyos kung tayo po ay gustong makis-isa doon sa kanyang layunin. Ito yung pangako na the Holy Ghost, na ito yung word of reconciliation. Ito yung magre-reconcile sa atin. Paulit-ulit kong sasabihin, bilang tayo mga Gentile by nature, dito po tayo marireconcile sa Diyos because the Holy Ghost is the word of faith. Kaya nga, word of faith, kasi ito yung magdadala sa atin by demonstration of spirit. Ibig pong sabihin na yung kaisipan po natin ay nanduroon sa ilalim ng kapamahalaan ng puso, which is the Holy Ghost, na ito'y nagtataglay ng salita o word of faith, na ito yung magmumove sa atin na maglakbay sa daigdig na ito sa naaayon sa kalooban ng Diyos. Kaya yun yung sinasabi ni Pedro, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Kaya si Pablo, sabi niya, this is the revelation that I received. So ibig pong sabihin, that revelation or the prophecy ay ito po yung naiukit sa bawat buhay na ito ay dala ng word of faith or the Holy Ghost. Kaya magsasalita si Pablo or any person na ito ay nakatanggap with these promises, magsasalita
ang tao ayon doon sa kanyang kaganapan sa kanyang buhay as moved by the Holy Ghost. Kung dito tayo nagpapasakop, then whatever na bibigkasin natin ay naaangkop doon sa ating pong paglalakbay na minumobilize by the Spirit of God. So, yun po yung ibig pong sabihin ni Pablo. Kaya po yung mga kanyang ipinapahayag, kaya ang sabi po niya rito, which is in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Kaya makikita nyo yung propesiya ni Propeta Joel, na ang sabi po niya that in the last days, I will pour out of my Spirit, your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. At yung pangalawa, sunod na bersikulo, ang sabi niya, and even to my servant and my handmaiden, I will pour out of that days my Spirit, that they shall prophesy. So, ibig pong sabihin, mga salita na ito'y hindi kailanman dumating sa kaisipan ng tao. No, mula sa kanyang kapanganakan hanggang dumating yung kanyang buhay in the presence of the risen Christ. Hindi po dumating ito. But it is a word na ito'y dala ng Espiritu ng Diyos, na ito yung magdadala sa atin, na dito nagpapasakop at nagpapasubmit ang ating kaisipan to join the Lord in fulfilling His mission sa ating buhay at sa lahat ng mga tao. Hindi po, ang sabi ni Pedro, that the prophecy is not in private interpretation. Na ito yung ginagawa ng marami. Na ginagamit ito para turuan ang mga tao hinggil sa mga naiprophesy noong pangunang panahon in the Old Testament time. Kaya po makikita po natin kung bakit kailangan tayo ay makipag-partake sa divine calling, dahil ito rin lang naman ang tanging daan na tayo po ay makatakas sa corruption of this world at makatakas sa nagngangalit na apoy ng impyerno. Ito lang ang tanging pamaraan, the only remedy of God for us to be saved. Pagka sinabing save, ibig sabihin to be separated completely from the kingdom of darkness through the law of the flesh. Yun po yung save na tinatawag. Hindi po yung tinanggap mo ang Panginoong Hesus, ay ligtas ka na. So, yun po yung mga sinasabi. So, bakit kailangan natin na makipag-partake for that divine calling? Dahil yung nakagisnan natin buhay, ay ito po ay bilang Gentile by nature, ang ating pong destiny ay hindi po sa kalangitan kundi sa impyerno, mga minamahal na mga kapatid. Kagaya yung sinabi ko nga doon sa BS namin, doon sa Lisas kahapon, na ito po yung buhay na nakagisnan po natin. Ibig pong sabihin na tayo po ay nagsasaya, kumakain, nagsasaya sa kayamanan sa daigdig na ito. So, andun hanggang yung physical na katawan natin ay nabubuhay, nagsasaya ka. Pero ang problema, pag namatay ka physically, yung ikaw na kaluluwa bilang tao na nakabilanggo sa katawan na yan, saan ka tutungo? Sa impyerno, kapatid. Yun po yung original destiny ng Gentile na katulad natin. So maraming nagsasabi kapag namatay na yung isang tao, sasabihin, hallelujah, dahil namahinga ka na. Kaya laging binabanggit na happy birthday, happy Mother's Day, Mama in heaven. So laging binabanggit noon. Kaya lamang, sabi ko nga sa inyo, kahit na anong gawin natin sa daigdig na ito, magpakasaya ka.
sa anumang ginagawa mo. Magpakasaya ka sa anumang makakain mo. Pero kapag namatay physically ang katawan mo, bilang Gentile by nature, doon na mag-uumpisa yung pagdurusa mo sa walang hanggang pagdurusa. So yun po yung katotohanan. Kaya nga lang yung sinabi ko kahapon doon sa Lisas na tayo po ay na hubog o naalipin, nakapag-manifest yung batas ni Moses, the law of Moses. Na dito, lalong nanganib ang bawat mga tao because of the law of Moses. Kaya nakikita po natin na maraming mga tao na nagiging self-righteous. Kaya makikita ninyo, ano ang ginagawa ng marami? Bakit nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay? Yun po yung bunga ng law, the righteousness of the law. Kaya kung babasahin po natin, ulitin ko, doon sa Romans chapter 14, na ito yung hiniram ng Gentiles na batas na naka-address kay Moses, naka-address sa mga Jewish people, na ang sabi po ni Paul, for when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves. Ibig pong sabihin, law unto themselves, pwede mong makita yung kamalian ng iyong kapwa ayon doon sa batas na nalalaman mo at i-judge mo siya na siya ay makasalanan, pero hindi mo nakikita ang iyong sarili na parehas lang kayo. Gaya nga ng sinabi ko, nasasabihin mo yung sa isa, oy, lasenggo yan, pero di mo alam, sugarol ka naman. So bakit ito ay nangyayari? Because of that righteousness of the law. Na ito yung nagpanatili sa buhay natin, yung kasalanan na ito ay dumating sa buhay ng mga Jewish people. Dahil sila po ay hindi nila natupad o hindi nila naganap yung pong batas na ito'y pinagkatiwala ng Diyos sa kanila na kailangan nilang sundin. Kaya ito'y naging sumpa sa kanila na ito na rin yung dumating sa bawat isa sa atin about the law. Kaya nga, habang ito ay itinuturo, dahil ito po, yung batas na ito, ay muling binuksan ni Satan nung after na ito ay na-abolish through the crucifixion of our Lord and Savior Jesus Christ, ay muling binuksan ni Satan sa mga noong 19th century, noong unang maitayo yung pong Bible Institute movement in North America and Canada. So ito yung itinuturo ngayon. At habang ito ay itinuturo, ito yung nagpapatibay sa sinful nature ng tao. Kaya makikita po ninyo na maraming mga gawain na nagsasabi that they are servant of Jesus Christ, magkakalapit lang, pero hindi makakapagsama. Bakit? Dahil meron silang sarili-sariling katwiran na bunga, the righteousness of the law. Kaya, sinasabi naman nila, nasasabihin na tayo ay iisa lang naman, pareha-parehas din lang na tayo ay naglilingkod sa Diyos. Sino ang may sabi sa inyo na naglilingkod tayo sa Diyos kung tayo po ay watak-watak at gumagamit lamang sa mga batas, the law, the righteousness of the law, na ito ay na i-address sa Jewish people.
hindi po magdadala ng kalayaan at kaligtasan ng mga tao, kundi lalo lang madidiin at mabubulag ang mga tao hanggang sa kamatayan. Kaya maliwanag po sa banal na kasulatan that the letter kill, pumapatay. Bakit? Kasi ito yung sinasabi po ni Pedro na private interpretation, na ginawa ng interpretasyon ng mga tao, at ito ngayon yung itinuturo ng mga matatalino sa lahat ng mga tao na sa pag-aakala na sila ay naglilingkod sa Diyos. Pero tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, na yung batas ni Moses ay hindi po ito magdadala sa atin ng kalayaan, kundi lalo lang tayong mapapalakas sa ating sinful nature na nakagisnan po natin sa buhay. Kaya nagiging self-righteous ang mga tao. Kaya makikita ninyo kung galit ka sa kapwa mo, lalabas kayo, magtatayo kayo ng kapilya. At ipapangaral natin ang Panginoong Hesus na ang kanyang batas ay batas ng pag-ibig. Pero kung titingnan po natin, ay andun yung pagkagalit, pagkamuhi. Hindi po naalis yung pong sinasabi na hindi pagpapatawad. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung hindi ka marunong magpatawad, di ka rin patatawarin na ang masalangit. E paano mo sasabihin that you are serving the living God kung ganito ang sistema o kalikasan ng inyong itatayo na samahan o kapilya, na imbes na matulungan natin ang mga tao na makalabas sa mundong ito at makiisa doon sa panawagan ng Diyos, makalangit na panawagan ng Diyos, hindi po kundi lalo lang natin silang idinidiin at binubulag ang mga taong ito. Kaya nakakaawa po. Hindi po ako nagagalit o naghihinanakit sa inyo. Kundi naaawa lang po ako sa mga taong nadadamay dahil sa mga desisyon na ginagawa ninyo. Ang daming mga gawain makikita po ninyo, harap-harapan, at sasabihin na magkakapatid tayo kay Kristo. Mga minamahal na mga kapatid, ang bagong tipan ay ito po yung pagbubukas, na ito'y may sakatuparan na yung precious, great and precious promises of God para magkaroon tayo, maging partakers tayo sa divine nature. Pero makikita ninyo sa maraming mga kapilya, nagtuturo, sinasabi hinggil sa Panginoon. Pero kung tumingin sila sa iba, sisiraan para lamang maraming maakay na mga miyembro ng kanilang samahan. Yun yung nangyayari ngayon sa kapanahunan natin. Na yun yung sinasabi ng Panginoon na maluwag na daan, na ito ay hangganan nito ay kapahamakan. Ito na po about the righteousness of the law. Kaya nung dumating ang Panginoon Yesus in the cross of Calvary, ay dito na po in-impose the fulfillment of His promise, na ito ay nag-aantay sa lahat ng mga tao na nagnanais na mapabilang sa kanyang panawagan, which is the Holy Ghost. Kaya nga sabi ko nga na, yung ating pong kalikasan
ay iisa lamang ang tanging pamaraan ng Diyos para maputol ito at making kabahagi tayo sa divine calling ng Diyos, a partaker of His blood. Ay yung matanggap natin the promise of God. And the promise of God ay ito na po yung fulfillment ng dispensation of grace na kapag magsalita ka, ay magsasalita ka ayon sa buhay na naiukit sa iyo mula sa Diyos. Dahil the Holy Ghost, ulitin ko po, ay yun po yung word of faith na idadamit sa atin ng Panginoong Hesus, the risen Christ, upang yung salita na taglay niya, ay ito po ay maibiging kabahagi ng ating buhay. Kaya kapag magsalita tayo, gaya ni Pablo, yung sinabi ni Pablo, ito po ay revelasyon. Bakit revelasyon? Kasi yung buhay na mangyayari sa iyo in the presence of the risen Christ through the promise of God ay hindi po akma concerning the reality of the truth. Kaya po, wala silang magawa kundi pag-aralan ang mga batas na ibinigay ng Diyos kay Moses. Dahil wala silang revelation na darating sa kanila. Bakit? Dahil wala pa po the grace of God na nagmanifest sa kanilang mga buhay. Hindi pa nila natagpuan the risen Christ. Dahil ang sa pag-aakala nila na yung pag-aaral nila sa Bible School at pag-aaral the righteousness of the law ay kinukonsider nila that they are serving God. Kaya makikita ninyo kahit sa mga pare ay kinukonsider nila that they are serving God. Pero mali-mali yung kanila pong mga doktrina na ito'y nalilihis ang mga tao mula sa katotohanan. Pero sabi nila they are serving God. So ganun din sa mga papastor at maraming mga papastor na ito ay nagtapos sa Bible School. Kaya ang mangyayari because of dahil sa kanilang sariling katuwiran, na ito'y bunga ng law, the righteousness of the law, ay hindi na nila namamalayan at hindi na nila inaalintana na yung binubuo na iisang pamilya ay hinati-hati nila. Bakit? Dahil babahaginan nila yung miyembro ng pamilya na dati lumalakad sa katotohanan at sasabihin ang mga kasinungalingan na mga bagay na ganito, kaya kapag naniwala, hindi na nila tinigilan. Kaya nga sabi ko nga, nagtuturo sila ng moral values sa lahat ng mga governance, ng pagkakaisa ng lahat ng mga senador, lahat ng mga governance, pero sila yung nagsisira sa mga pamilya-pamilya.